Mi nombre este Kapitan Carnicero Ricardo L. Comandante di Tapitan. Tinatanggap ko sa aming bayan. Gracias, Kapitan. Paano mo nahanap ang dapitan, Dr. Rizal? Makita ko ito sa halip na malungkot at tahimik. Hindi ko marinig ang anuman, kahit tumuhuni ng mga ibon. Ang lahat ng bagay ay masyadong tahimik. Ikaw ay madaling masanay sa mga ito. Base mula sa sulat ng Gobernador Pangkalatang, tinatanggap ikaw ay bibigyan ng pagpipilian sa kung saan nais mong upang manatili, dito sa Casa Komandante o sa kumbento. Siya ay may mataas na lagnat. Ano po bang nangyari? Maaari niyo bang sabihin sa akin? Baka wantot. Dumudugo ang kanyang ilong at hindi namin alam kung anong gagawin dito. Natatakot kami na baka wala ng pag-asa. Sa mga sintomas ng inyong anak, siya ay may dengue. Isang sakit na kapag hindi agad nagamot, ay maaaring maging sanhi ng kanyang kamatayan. Pakuluan ang daong ito sa tubig at ipainom sa kanya. Huwag kailanman mag-iwan sa kanya ng tubig at ako ay babalik upang igit ang kanyang pagunlad. Ito ang tanda ng aming pasasalamat sa inyong may tulong sa amin. Ito tanggapin niyo. Hindi ko ito matatanggap. Mas kailangan ito ng inyong anak. Tino, alagaan mo ang iyong pamilya. Sino ang susunod? Doktor, gusto kong may balik ang aking paningin. May asawa po ba kayo? Oo, senyor. Mayroon po ba kayong mga anak? Kamusta ka na, Pepe? Suminsay ako sa kalungkutan, Padre. Nahanap ko ang aking kapuspalad na sitwasyon. Ngunit, sinusubukan ko masulit ang sitwasyon ko ngayon. At paano kanila tinatrato dito? Kapitan Carcinero ay isang mahusay na kaibigan. Ang mga taong bayan ay mababait. Kaya ko naman, Padre. Dapat mong asahan ang pagtrato ng mga praile sa iyo. Pepe, sila ang matatamaan sa iyong mga sulatin. Ngunit ako'y nagagalak sa pagbisita mo sa akin, Ama. Ako'y magtatapat sa iyo, Pepe. Ako'y pinadala dito ng arsobispo upang makaimpluwensya sa iyo upang umalik sa Katolisismo. Alam mo na ang aking lamang inaatake ay ang mga masasamang praile. Hindi ako lumalaban sa relihiyon. Nais ko lamang itama ang lahat ng ito. Itigil muna natin itong pag-uusap na sandali, Pepe. Sa pagpapatubig ng aking mga sakahan, ang aking tubig dito ay nagmula sa sibol sa malapit. Maaari itong gamitin para sa inumin. Sa katunayan, ikaw ay higit pa kaysa sa isang makata. Ikaw ay isang inyero at isang magsasaka masyado. Ito ay tulad ng isang paraiso, Pepe. Ang linis ng hangin, matamis na humuhuni ang mga ibon, ang tahimik ng paligid. Oo, marahil ito ay isang paraiso. At ako ang bilanggo dito. Dali namang ito sa isang maliwanag na paraan, Pepe. Ito ang iyong kapalaran. Tanggapin mo ito ng bukas sa iyong kalooban. Pepe, ako'y babalik na sa bahay bukas. Dahil malinaw na hindi ako magtatagumpay sa misyong kong bawiin ang Katolisismo, wala na akong maaaring gawin tungkol dito. Nauunawaan ko, Padre. Pepe, ito ay payo mula sa isang tao na sa paligid ng isang mahabang panahon. Labanan ng iyong paghihirap at may makukuha ka sa dulo. Gusto kong labanan ng mga praile. Ngunit, ginawa nilang sandata ang relihiyon. Ako ay sa pilitang umaatake sa kanilang mga mali at mapapanatili ang relihiyon. Upang labanan ng kaaway na nagtatago sa kanyang sarili at sa likod nito. Batid ko ang gusto mo, Pepe. Gusto mo ang walang anuman kundi ang kalayaan ng iyong bansa. Gusto natin lahat ng katotohanan, ngunit tandaan mo na ang Katolisismo ay magdadala ng mahusay na pagbabago sa lipunan. Marahil, Padre. Ngunit, hindi tayo tulog kapag laslas na ang mabisyong bato sa katutubong Pilipino.
na sa pilitang abandonahin ang kanilang kultura at maging sunod-sunuran sa mga praile. Mga sugat na dulot ng gawain sa mga immoral na puso ng mga Pilipino. Mga pusong minakahan ng 330 dekada ng paniniil. Ang ilan ay maaaring tulog, ngunit ako ay hindi. Ito ang nakukuha ng taong napakatalino o Pepe. Mag-ingat ka sa iyong mga gawain. Ang inyong mga kaaway ay handa kang labanan kahit anong oras. Hindi ako natatakot mamatay. Adios, Pepe. Sana patnubayan ka ng Panginoon lagi. Muchas gracias. Kayo rin, Padre. Adios. Hindi ko naunawaan, Don Ricardo. Napatunayan ko na sa aking sarili na mabuti ako mamamayan ng bayang ito. Ngunit, bakit ipinagbabawal pa rin ako ibisita ng aking pamilya? Pinagawa ba akong mali? Desisyon ito ng Gobernador General, Don Pepe. Kung ako ang masusunod, noon pa lamang pumayag na ako. Matatanda na ang mga magulang ko. At ang ina ko ay hindi masyadong nakakakita. Gusto ko siyang makita. Gusto ko makita ang mga kapatid ko. Pinaglayo na kami sa isa't isa. Pinagtapon sa iba't ibang bayan. Pasyano, nandoon sa Holo. Ang aking mga kapatid nasa Hong Kong. Hindi pa ba nakontento ang mga Espanyol sa akin? Magpapadala ako muli ng sulat. Huwag kang mawala ng pag-asa. Salamat, Don Ricardo. Pinapahalagahan ko ang iyong kabaitan. Higit pa kita sa bisita. Kaibigan kita, Pepe. Magkaroon ka ng pananampalataya. Huwag kayong tumigil sa paghahanap ng katuturan para sa aking bansa. Napakagaling! Bukas, magsasanay tayo ng fencing at arithmetica. Napakatalino ng bubuyog. Hindi siya tumitigil sa isang bulaklak lamang. Ngunit, tinitikman niya lahat. Alam niya kung saan siya masaya at ginagawa niya ito higit pa sa kanyang makakaya. Ano ang sinasabi ng tao kapag nalaman nila na isa ka sa mga mag-aaral ko? Kapag pumupunta kami sa simbahan, pinagtitinginan kami ng tao at ang ibang bata ay ginagawa akong katuwa at sinasabihan nila wala sa lahat ng iyong sinasabi ay totoo. Naniniwala ka sa kanila? Senyor, kung naniwala ako sa kanila, wala sana ako ngayon dito. Wala akong pinagsisihan na naging estudyante mo. Natuto ako ng mga bagay na hindi ko alam noon. Ang edukasyon ay hindi natatapos sa paaralan. Hindi tayo natatapos, natututo si Lito. Kinabukasan, malalaman mo ang misyon mo sa mundong ito. Sundin mo yun. Mahal kong ina, sa wakas, natupad na rin ang hiling ko sa Gobernador General na makasama kayo dito sa Dapitan. Sasabik na ako sa ating muling pagkikita. Sana, magkaroon kayo ng maayos at katiwasay na biyahe sa gabay ng ating poong may kapal. Sa wakas, magkikita na rin tayo. Inaasahan ko ito. Namimiss na po kita, inay. Ang iyong anak, Jose Rizal. Nay, kamusta pa yung biyahe? Mukhang pagod kayo. Tara, pumunta tayo sa loob. Nay, kamusta po si Itay? Oo, Pepe. Nasa mabuti siyang kalagayan ngunit matanda na siya. Namimiss ka na niya at saka mag-ingat ka dito lagi, ha? Ikaw. Oo, Nay. Ang pagbisita nyo ang nagpapagaan sa pagpapanatili ko dito. Nay, kamusta si Leonor? Pepe, patay na si Leonor. Katahimik ng lupain, Pepe. Nagustuhan niyo po ba, Inay? Naging panatag ako dito. Paano ang araw mo dito, Pepe? Gumising ako ng alas 5 ng umaga. Nagalmusal, bumisita sa bayan at pumunta sa aking klinika.
kung saan ang gamot ako hanggang hating araw. Nagturo ako hanggang alas 4. Pagkatapos, nag-aral na tunggasan ng libro. Napakadami naman pala ng napaglaanan mo na oras dito, Pepe. Ito po ang nagpapalis ng aking kalungkutan, inay. Kung alam mo lang kung gaano kami nag-alala sa iyo araw-araw, Pepe. Meron kayong katarata sa mata. At alam kong gusto niyong gumaling mula dito, inay. Espesyalista ka sa mata, anak. Gawin mo ang nararapat sa aking mga mata. Pepe, Sisa, Maria, gusto ko kayong makita. Nasaan kayo? Inay, wag! Inay, kailangan mo munang pagalingin ng iyong mga mata. Magpahinga muna kayo. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Gusto kong makakita. Kailangan, inay, kung gumaling na, ito ang problema kapag ginamot ng doktor ang kanyang pamilya. Kanina pa sila naghihintay sa iyo, Pepe. Nanggaling pa sila sa Hong Kong. Buenos dias, Dr. Rizal. Ako si Manuela Orlac at nakasama ko sila dahil sa akala namin na may klinika kayo sa Manila. At nung nalaman ko kung sino ang sinuluyo, inalay ko ang serbisyo na samahan sila papunta dito. Tor, siya po si Mr. George Staffer at ang kanyang anak si Josephine Brackett. Nagagalak akong makilala ka, Josephine. Ako rin. Sana mo pirahan ang aking mga mata. Kilala ka sa Hong Kong bilang isa sa mga pinakamahusay na ophthalmologist sa Asia. Kailangan kitang makita. Maaari mo bang maibalik ang aking mga paningin? Kailangan mo kita munang suriin, ngunit gagawin ko ang lahat ng aking makakaya, Mr. Tuffer. Paano nahanap ng napakagandang babae sa kanan ko ang Pilipinas? Mahanga. Katulad ng isang bulaklak. Meron kayong napakagandang bansa. Lalong-lalo ka na, Josephine. Umanhin, anong sinabi mo kanina? Kailangan mo akong turuan ng Espanyol. Wala. Sabi nila, ikaw raw ang Pilipinong doktor na bihasa sa mata. Kaya si Ginoong Tuffer gusto ka makita. Sabi niya na ikaw raw ang susi upang mabalik ang kanyang paningin. Hindi ako naniniwala. Gusto ko lang natulungan ang mga tao na makakita. Marami sa atin, binabaliwala ang kagandahan ng mga mata. Maswerte tayo na nakakakita tayo ng paglubog ng araw. Ngunit ang mga mata na lumubog, tuluyan na itong lulubog. Magsalita ka para kang isang makata. Oo. Halipin ako ng sining. Nailalabas ko ang aking gustong ipahayag sa pinakamagandang paraan na hindi kinakailangan ng paliwanag. Nakapinta ako noon, ngunit nang namatay ang aking ina at naulila ako, nalimot na ako. Hindi mo tunay na ama si Mr. Tuffer? Oo, tama ka. Inalagaan niya ako nang pinagtabuyan ako ng tunay kong ama. Itinuring niya ako tunay niyang anak. Nakikita ko. Utang ko ang buhay ko sa kanya. Siya na lang ang natitira akong pamilya. Halika. Baka hindi natin maabutan ng paglubog ng araw. Ano? Hindi pa ako kailanman nakakita ng paglubog ng araw. Halika na. Ito ang pinakamagandang bagay na makikita mo. Ah? Ano yun? Hindi ako sigurado. Hindi pa ako nakakakita ng ganitong bagay. Isa itong butike, ngunit hindi ko pa ito nakikita sa mga libro. Ipapatingin ko ito sa aking mga kaibigan sa Paris. Para itong bago sa akin. Baka ipangalan nila iyon sa iyo. Sa iyong karangalan. Bulaklak para sa pinakamagandang babaeng nakilala ko. Ang gandahan nila ay may hambing sa kagandahan mo. Salamat, Dr. Rizal.
just want to look at your face with the stars in the night. There are times when I just want to feel your embrace in the cold night. I just can't believe that you are mine now. You were just a dream that I once knew. Never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. You're all I need to be with forevermore. Magiging tapat ako sa iyo, Josephine. Hindi ko magagamot ang sakit ng Mr. Taffer. Napaka-sensitibo. Wala itong lunas. Ano ang maaari nating gawin? Pagpaumanhin mo, Siguro, panahon na para kami ay umalis. hindi. Hindi ka maaaring umalis. Tor? Mahal kita, Josephine. Nung una pa lang kitang makita, alam ko na ikaw ng babaeng gusto kong makasama habang buhay. Natatakot ako na baka dahil lang yan sa kalungkutan mo. Ngunit, ang pagmamahal ko ay tapat at totoo. Nahuhulog na ang loob ko sa iyo, Josephine Bracken. Mahal kita. Mahal din kita, Dr. Rizal. Ginoong Taffer, gusto ko po sanang hingi ng kamay ng inyong anak. Gusto ko po siyang pakasalan. Pakasalan? Pero bata pa siya. Ngunit siya ay 18 na at dalagang-dalaga na. Hindi mo ako maoperahan sa mata. Tapos, kukunin mo ang matang na tinirang meron ako. Kung ito ang gusto mo, pues, Papa, wag! Pasensya na, pero hindi ko siya kayang iwan ng ganon-ganon lamang. Inalagaan niya ako at sinuklian ko lang ang kanyang kabutihang ginawa. Di na ba tayo makikita uli? Ang alon, kahit na malayo ang kanilang nilalakbay, ay babalik at babalik pa rin sa baybayin. At kung tayo ay talagang para sa isa't isa, Panginoon na ang bahala sa atin. Maghihintay ako. Paalam, Jose. Isipin mo na lang ang magagandang alaala natin. Bakit naman hindi? Pati na rin na sa akin, Jose. Ang ganda. Oo nga, ang ganda. Bumalik ka, o Josephine. Natatakot akong hindi na kita pang makitang muli. Pero, heto na ako. Alas, hindi mo napapahirapan ang nagdurusa kong puso. Ang ibig sabihin niyan, walang araw na hindi kita iniisip at walang gabi na hindi ko iniisip kung nasaan ka. Miss Josephine Bracken, papayag ka bang magpakasal sa akin? Oo, magpapakasal ako sa iyo, Dr. Rizal. Padre, pwede niyo po ba kaming ikasal? pasensya na. Pero hindi matutuloy ang seremonyang ito sa pagitan ng isang pilibustero. Yan ang utos ng simbahan. Kaya ikaw Rizal, wala kang karapatang ituloy ito. Wala na bang ibang paraan? Humihingi ako ng pahintulot sa iyo, Padre. Wala tayong problema sa babae. Pero ikaw ang problema, Jose. Walang kasal na magaganap sa isang pilibustero at kaaway ng simbahan. Ikaw, Josephine Bracken, tinatanggap mo ba ako na maging asawa mo? Oo. At ikaw, Rizal, tinatanggap mo ba ako maging asawa mo sa hirap at sa ginawa? Galing sa kaibuturan ng aking puso. Oo, Josephine, tinatanggap ko na maging asawa kita.
natin yan. 5, 6. Pwede na, joke na. Sige na, tama. Ako babalik na sa bahay bukas. Dahil malinaw na ako, magtatagumpay. 6, 7. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Start. Ikaw, Josephine Brackett. Funny things that make me laugh is when I